or they need more time to para magkaroon ng mas matinding siraan. Kasi if this is going to be simply a comms operation, aaminin na lang ng isang partido na hindi talaga aabot sa sa two-thirds vote, then gagamitin na lang nila ito for political purposes. And the only political purpose na nakikita natin ngayon ay para maapektuhan ang trust and approval ratings ni VP Inday para magkaroon ng konting duda kung mananalo siya sa 2020. Opo, ma'am. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta? Opo, unahin ko lang muna ma'am yung naging pangyayari sa pre-trial conference ng isang buong linggo po. Ano bang mga nakikita nyo doon? Ano bang mga naging punan ninyo? Kasi kita natin medyo, hindi lang medyo, mas maingay itong nasa prosecution na sinasabi nila mahina, meron pa tayong naririnig na tunog lata. Hindi po ba ma'am kung feel nila na tama sila, mali yung kanilang kalaban, hahayaan na lang nila yung kalaban nila na magkamali? Attorney. Well, isa pa yun, na ang napansin natin ay parang meron silang comms operation ongoing dito ang prosecution. Dahil imbis na hinahayaan na lang nila to let the evidence speak for itself, kumbaga, yun na lang ang magsalita, ipresentahan nila yung kanilang kaso, parang mayroon pang paglilitis na nangyayari sa labas ng Senado. Mayroon pa silang pag-characterize ng ebidensya ng depensa, mahina, may mga ganun nga. Meron pang mga komento kung dadating ba si VP Inday o hindi. At nakita natin na kadalasan ay hindi naman ito necessary na sabihin. So ang nakikita natin ay posibleng meron silang PR or public relations management or management ng kanilang communications at mayroong strategic approach sila dito. Unfortunately, hindi the defense is not playing. Kumbaga, sila lang ang gumagawa nun kung kaya't napapansin in contrast dun sa ginagawa nila na hindi pumapatol ang depensa. Sumasagot sila ng katanungan pero wala tayong nakikitang mga birada o tirada o even komento doon sa sinasabi ng prosecution. So this is, kumbaga, asymmetrical ang nakikita natin na communications na nangyayari. Opo, kung ikukumpara natin sa nakalipas na mga umusad talaga na impeachment, nagkaroon talaga ng impeachment trial. Unusual po ba itong mga ganitong, meron pang pa-AVP, attorney? Well, kakaiba talaga yung EVP na yan. Kumbaga, yung kanilang parang short trailer, film, whatever, ay wala pong naibahagi na impormasyon na makakatulong sa publiko na maintindihan ang mga proceedings dito sa impeachment. Instead, ito ay purely public relations, pag-project ng kanilang imahen, pag-project ng kanilang sarili, pati nakasama na rin yung mga kasuotan nila. Pero like I said, asymmetrical ito, kabila lang ang nagpresenta ng gano'n. Meron parang trailer siya ng telenovela, nung parating na telenovela, ito yung sneak preview. Unfortunately nga, seryoso kasi ito at nakikita po na mayroon silang napaka-unnecessary na mga galawan katulad ng ganito na hindi naman nakaka-contribute sa diskusyon and instead parang nakakasama pa ng kanilang kaso. Dahil nga, bakit ang dami mong extra na kailangan gawin kung malakas naman ang kaso mo, bakit pa? But in this case, it's possible na ang ginagawa nila is they're trying to, alam nilang mahina yung kaso or talagang gusto nila na kumpleto, meron silang projections, na-manage nila yung image. Unfortunately, I don't think they're doing it very well. So sayang yung effort and of course, papasok na rin sa discussion dyan sino bang nagbayad ng mga yan? Sino nagbayad ng lawyer, sino nagbayad ng PR, sino nagbayad ng AVP. So, opo, it's not working. Parang nagdagdag din ata sila ng mga private prosecutor. Pero, ito po ba ay posibleng pagma-mindset din, attorney? Considering meron pang isang
nakapending sa Korte Suprema na petisyon na kumo-question nga na posibleng sa isang iglap lang, parang kanta, na wala rin lahat. Parang kagaya nung pinakaunang pag-question po, attorney, para ma-mindset na ganito kasama ang pangalawang pangulo tapos ibabasura nyo lang. Maaari bang ganun, attorney din? Well, kung ang target nila ay ang Korte Suprema, ay baka mapagalitan pa sila. Pero ang tingin ko dito is meron silang target audience, and yung target audience ang electorate. Kumbaga, ang nasa isip ng mga ito is, kung matalo man sila, at least makasira man lang. Maapektuhan nila yung trust and approval ratings ng Vice Presidente. Kasi yung goal ay hindi na para ipanalo, simply maipanalo yung impeachment because medyo mahirap na yon at this point. Nagbabaka sakali sila na baka makapuntos man lang sila doon sa depensa at magamit nila yon sa darating na eleksyon sa 2028. So alam naman natin na ang isang impeachment case ay hindi lang strictly legal, ngunit political process ito. So ginagamit nila talaga ang kanilang politika dito at in the hopes na mayroon silang mapuntusan pagdating sa depensa. Opo. At during sa mismong trial na ma'am, hindi na sila pwedeng maglatag pa ng karagdagang mga ebidensya, no? During sa pre-trial, kung ano yung mga sinasabing mga namarkahan na, yun lang yung pwedeng mailatag nila during sa trial. Sa side ng prosecution, mas stricto yun. Dahil sa defense, dapat mas liberal. Ganun po kasi sa regular trial courts, lalong-lalo na doon sa criminal proceedings. So, pinapayagan, may leeway na binibigay doon sa depensa, lalong-lalo na kung may mga newly discovered evidence in the course of trial. So, maaaring mapagbigyan ng depensa. Mas stricto pagdating sa prosecution. Usually bound sila doon sa kanilang markings. Opo, doon po sa markings ma'am, isa din sa nagkaroon ng debate ba, kaya daw tumagal kasi may magkakapareho naman daw sila pero hiniwalay pa yung markings sa regular po na korte. Ano po ang advantage or disadvantage or ano ba talaga yung patakaran doon or diskarte na yan ng magkabilang panig? Ano ang advantage? Well, normally kasi in a criminal proceeding, malaki ang binibigay na leeway nga sa defense. Kasi nga meron tinatawag tayo na presumption of innocence. So kailangan ma-overcome ng prosecution yan. So ang burden dito ay ang prosecution, kailangan mapatunayan nila ang kaso nila. Ang depensa, wala silang kailangan patunayan. Kasi kung mag-fail ang prosecution, the presumption of innocence will vest. Kumbaga, yun ang mananaig. So kahit nga hindi organized yung defense, o kahit iba-iba yung teorya, maaari silang magpresenta kahit hindi harmonized yung defenses ng sa nasasakdal, okay lang yon. Pero sa prosecution, everything has to make sense. Kung meron silang theory of the case, yung theory of the case kailangan consistent pagdating. Pero of course, it will be theories presented per impeachment article. So, ang distinct advantage talaga is always on the defense. Opo. Dito po sa yung mismong pagkasunod ng pag-uusapan kasi nasa at least 4 na articles of impeachment ito. Sino po yung magde-decide po, ma'am? Halimbawa, unahin ba natin tong 3, unahin ba natin yung 4, 5, or sino ba yung magde-decide nung anong unang tatalakayin? Sole discretion yan ng prosecution sa pagpresenta nila ng sarili nilang kaso, the same with the defense. Sila po ang magde-design ng kanilang presentations kung ano yung pagkasunod-sunod. And in fact, pwede silang magtanggal ng witness, basta nasabi na nila, may listahan sila ng witnesses, meron silang option na tanggalin yung iba sa kanila kung hindi na po naaayon sa kanilang theory of the case. So they can remove. Pero yung order and yung design kung paano nila ipipresenta, that belongs to each of the parties. So meron silang parehong presentations, sila po yung magde-decide nun. Doon sa number of trial dates, kada articles of impeachment,
Sino naman ang magde-decide kung ilang araw igugugulin natin dito, 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 dito? Hello. David Beckham, Do you mind if I wait here until it stops? Sure. Is that the new... Ninja barista. Yeah. So that's their sole discretion yan. Although I understand na ang prosecution dito ay humingi ng mas marami pa daw kaysa sa kailangan nila just in case. So maaari rin sila magbawas. So hindi Silang parehong presentations, sila po yung magde-decide nun. doon sa number of trial dates, kada articles of impeachment, sino naman ang magde-decide kung ilang araw igugugulin natin dito, 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 dito? Sila din, the parties din. So yung lawyers ang magde-decide. Halimbawa, I understand na humingi ng something like 60 days ang prosecution and 30 days yung defense. So that's their sole discretion yan. Although I understand na ang prosecution dito ay humingi ng mas marami pa daw kaysa sa kailangan nila just in case. So maaari rin sila magbawas. So hindi yan parang pantay. Halimbawa, 12 yung hihilingin ng isa, 12 rin yung hihilingin ng isa. Hindi siya magiging pantay, depende sa kanila at kung papayagan ito ng korte. Yes. Pwede pa nga, if in case nagkulang, posibleng mag-motion sila for additional hearing dates. Pwede naman yon kung reasonable naman. Opo. So pagbibigyan sila. Kung halimbawa, marami silang hiningi na trial days na puro sila muna, makukuha na nila yung naratibo. Lahat ng paninira gusto na nilang gawin doon. Makikita din yan kung tinimbang ba ng impeachment court kung bakit mas marami dito sa kumpara sa depensa. Well, the amount of time, hindi talaga kumbaga, it isn't policed very much. Kasi really, para mabigyan mo talaga ng pagkakataon yung mga counsels na maipresente yung kanilang case. Of course, that should be within reason. Kunwari, humingi ng 2 years yung prosecution, hindi na siya reasonable, di ba? And in this case, 60 days, titignan pa nga yan kung reasonable yan. Kung kunwari, marami na silang naipresenta. Pati yung pacing, pwede rin naman magsabi yung mga senator judges na, uy, tama na, sobra-sobra na ito, masyado nang matagal. Pwede rin silang they can also decide na, okay, you asked for 60 days, pero masyado kayong mabagal, pwede silang magbigay ng directive na, o sige, bilis-bilisan ninyo. Now, pagdating dun sa, like I said, ang defense is, there's a reason kung bakit nauuna yung prosecution. So kahit sabihin pa natin na maraming days yung prosecution, ang bawi ng defense niyan is they're the last to be heard. So sila yung mas naaalala. So yun yung distinct advantage din ng defense is mahuhuli silang marinig, and by that time, narinig na nila yung ebidensya ng prosecution and they can react accordingly at pwede silang mag-build up ng case base dun sa iprinisinta. May option pa nga ang defense na kung hindi ganon kabigat o hindi umabot sa evidentiary burden yung prosecution, pwedeng sabihin ng defense, di na po kami magpupresenta. In fact, nakikita nga natin dito, di ba, nag-a-adapt pa sila ng ebidensya ng prosecution. Opo. Ma'am, doon po sa pagpipili ng same na mga testigo na ihaharap dyan po sa pag ginamit ba ang same, halimbawa sa prosecution, ginamit nila main testigo at gagamitin din ng depensa, may tuturing ba na talagang mabigat yung depensa? Kasi gagamitin mismo yung or bihira or mga anong klase lang po or cases lang po ba sa isang trial na pag ganyan na, ginagamit na ang mismong testimonya ng prosecution or mag-testimony? Depende yan. There are 2 cases na ganyan. Una, pwedeng i-adapt ng defense. Oo, aminin namin lahat. Sige, yes, totoo yan. Sinabi niya yan. Oo, we admit that. Ibig sabihin yan, ang issue is not a factual issue. Ibig sabihin, na ganito yung nangyari. Pero para sa depensa, it's not a crime. Para sa prosecution, it's a crime. So yan, that is an example of a legal instead of a factual issue. So yun ang i-resolve ng hukuman. Wala nang presentation of evidence kasi aminado sila ganito yung nangyari. Ang hindi lang napapagkasunduan ay kung ito ay punishable and so on.
Now, may mga instances na hindi i-adapt, pero ipipresenta nila the same witness. So, witness for the prosecution. Pwede nilang sabihin, we would like to present so-and-so as our own witness, pero hostile. So, pag hostile witness kasi, pwede kang mag-leading questions. Yun yung advantage mo pag hostile witness. At dahil ito lang yung tao na naging saksi, ayaw mong mag-cross, ayaw mong kasi pag cross, nakakulong ka dun sa dun sa mga tinanong ng prosecution, ng nagpresenta. So, kunwari, prosecution witness si A. Gustong defense witness of course, ng depensa. It depends kung ano yung sinabi. So, kung kunwari, may sinabi si A at nakakulong, let's say, to a certain date, tapos wala nang ibang dates na relevant, pag prinisinta nila, they can question him on others, hindi related dun sa kanyang direct testimony. So, maaaring ilabas nila doon. Hindi sila limitado na mag-cross-examine only dun sa ikinulong ng prosecution ng mga issues at saka mga katanungan. So, may difference. Opo. Ma'am, yung sinasabi po ng ating constitution na 2/3 or at least 16 na boto para ma-convict ang isang impeachable official. Nasubukan na po ba ito, ma'am? Lahat ng mga anggulo? Kasi kini-question pa ito ngayon eh. Hati ang di ko lang alam kung hati ba, basta kung sino lang yung maingay, yun talaga nung Pero mga galing sa mga retired justices, mga eksperto sa batas, iba-iba yung kanilang paniniwala. Ano pong masasabi niyo po dito, ma'am? Well, ang masasabi natin is wala talagang room for interpretation akong nakikita kasi napakaliwanag naman ng sinasabi sa saligang batas na 2/3 of all the members of the Senate. Now, bakit naging ganon? Kung titignan ninyo, may mga historical events na nakikita tayo na mayroong mga kinatawan either sa Senado o Kongreso na nape-prevent na pumunta sa Kongreso, maka-attend ng session, maka-attend ng activity nila doon sa legislature. Yung pag-prevent na yon, isang krimen po yon. Pero it still could possibly happen. So para hindi magamit yung temporary absence ng isang member ng legislature para ma-affect yung outcome. So kung kunwari, paano kung i-ambush yung tao o biglang pinapunta sa US tapos hindi makabalik or abroad hindi makabalik, it prevents yung mga ganon, yung mga temporary events or temporary circumstances na magamit para hindi makaboto ang isang miyembro ng legislature. So dito, maliwanag na maliwanag yung Constitution, 2/3 of all of the members. Ini-interpret lang yan kung merong vagueness o kaya subject to interpretation kapag merong konting room. Dito wala tayong nakikitang room for interpretation. Kung kaya't kahit ano pang sabihin ng kung sino mang dalubhasa, pag pumunta yan sa Korte Suprema at dinala yan ng isang petitioner, ang unang tatanungin ng hukuman yan, bakit nyo pinapa-interpret? Maliwanag naman. So, Opo. Yun yung challenge. So kumbaga, ma'am, kahit ang isang miyembro ng Senado ay hindi mag-join sa impeachment trial, as long as siya ay miyembro pa rin, pwede pa rin siyang bumoto at pwede pa rin siya doon sa all members. Well, either pwede siya magboto o ang baseline na bibilangin mo will be based on the membership of the Senate, hindi yung based on attendance. Kumbaga, not limited to those who are present, yung baseline amount. To determine yung 2/3, bibilangin mo yung number of senators, hindi yung number of senators present. Opo. Ma'am, malinaw po dun all members. So, ang tanong, kailan mawawala ang kanyang pagka-miyembro sa Senado? Usually, ang pagtatanggal ng isang miyembro o isang legislator, dahil ibinoto ito, usually ang pagpapatanggal dyan ay through the Committee on Ethics sa disciplinary action nila, maaari silang matanggal. Take note ha, kailangan tanggal. Hindi pwedeng suspended kasi membership ang binibilang.
So, kailangan may disciplinary action, may two-thirds vote din para matanggal ang isang miyembro ng legislature. Ngayon, kung kunwari, mayroong sinasabi kasi na article dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, na maaaring suspindihin ang isang nasa sakdal or kapag na sila po ay na-arraign na, mayroon ng arraignment at nakapasok na sa hukuman yung kaso. Titignan yan kung ito ay naaayon under the 1987 Constitution at kung naaayon din doon sa sa wording ng batas na yon na it will apply to senators and congressmen. Opo. So kumbaga, kung ikay nagtatago, hindi ka nawalan ng pagiging yung membership mo sa Senado. Kung ikaw ay nakulong, kung hindi ka pa pinatawag ng guilty o convicted ka, member ka pa rin ng Senado. At kung ang isang senador ay nasa ibang bansa, member pa rin siya ng Senado. Kasi all member yung hindi naman nawala yung pagka-member niya. And pag mawawala yung pagka-member niya, kung na-ethics siya, pero needed pa rin ng 16. Yes. So Okay. even if suspended, admonished, out of the country, may sakit, nagtatago, member pa rin sila. Ayan, malinaw po yan. Pero dito ma'am, sa kada desisyon po, kasi may hihilingin sa Korte Suprema, either ng prosekusyon o ng depensa, ilang boto po ang bibilangin para payagan yung halimbawa, meron ganito, gusto ko i-dismiss na yung kaso ko, halimbawa, yung sa side ni VP Sara, ilang boto ang needed? Lahat ba magboboto din doon? May dalawang argumento dyan. Normally kasi pagka yung desisyon ng hukuman will dispose of the case, ang bibilangin dyan will be the two-thirds. So kasi it's acquittal or conviction, a dismissal will amount to an acquittal. So kailangan pa rin ng two-thirds vote. Mayroong nagsasabi na kung ang mga decision ay hindi naman conviction or acquittal at sabihin nila ang dismissal ay hindi kapareho ng mga yon, it will require a simple majority. So kung dismissal yan, there are two schools of thought. Mas mabigat para sa akin na i-interpret na this will amount to an acquittal, so kailangan ng two-thirds vote. So, may tuturing na ba yun? Acquittal, kailangan ng 16. Hindi. Kailangan ng two-thirds vote kasi to convict For an acquittal, basta less than that. So, any number less than 16. Okay. So, halimbawa, may tuturing na bang yun? Yung sa side ng depensa, yung kanilang tugon doon sa May 25 ata yun na tugon na nila. May ituturing na ba yun na na parang naghain ng motion para i-dismiss itong kaso? Ang sinasabi nila is hindi dapat matuloy pa muna ang impeachment dahil may mga unresolved issues. Halimbawa, ang sinasabi nila, hindi pa right ang itong impeachment kasi may issue, for example, na hindi ni-resolve sa House, dapat file ng February 2 dun sa initial 2 complaints, nag-start na po ang ban, ang period na hindi na pwedeng tumanggap ng other complaints. O other, di ba merong 1-year period na hindi ka pwedeng mag-file ng additional impeachment complaint. So, ang dapat nag-toll na yun ng February 2. Nakita natin na mayroong mga nag-file before February 6. After February 6, at yun po ay kinoconsider bakit tinatanggap. So, ang question ng defense, bakit tinanggap ninyo? Nag-toll na yung period, nag-start na yung 1-year ban after February 2. So, that has to be resolved. And tama naman na binabanggit nila ito, dinadala nila sa Senado ito to be resolved by the senator judges. At kung hindi ito i-resolba to the satisfaction of any of the parties, pwedeng iakyat yan sa pinakamataas na hukuman. May mga ganyan na issues. So,
pwede ba na maging first part pa yon ng impeachment trial, yung pagtugon nila doon sa hiling ng depensa na ibasura ito? Oo, ang tingin ko, kasi they're bringing it naman to the impeachment court at tama naman yung impeachment court will have jurisdiction to determine that kasi sila yung nagde-decide, di ba? Whether or not the case is ripe for adjudication. Kung dapat bang magtuloy yung impeachment complaint, kung tama yung mga nangyari beforehand. So, they can decide on this. And either way na ma-decide yan, pwedeng iangat sa Korte Suprema kung may grave abuse of discretion. Opo, so at least mga, tama ba? Walong boto, halimbawa, pumabor sila, yung 8 senador na yon doon sa hiling ng depensa, basura na yung kaso or yung impeachment. Posible po. Silang mag-decide ng ganon. Of course, subject to pag-question yan, pag-file ng petition sa Korte Suprema. So maari din na yung ni-raise ng depensa, yun ang unang matatalakay doon kaysa doon sa articles of impeachment, attorney. Yes, kasi jurisdictional yan eh. So, ibig sabihin, ang tanong ng depensa dito, may jurisdiction ba ang Senate kung dapat nagtol yung period noon? So, ibig sabihin, hindi na dapat nagkaroon ng filing ng 2 impeachment complaints na may articles ngayon na nakahain sa Senate Impeachment Court. So, but basically, yung tinatanong ng defense, may jurisdiction ba kayo? Eh, dapat hindi na nga yan umakyat. Dapat hindi na nga yan tinuloy. So, yes, that will possibly be the first issue to be resolved. Opo. Ma'am, halimbawa, hindi pumabor sa depensa, hindi na siya mako-question yung kanilang desisyon sa Supreme Court? Pwede. Okay. Pwede siyang Kahit yung conviction sa ma'am, sa mismong pinapa-impeach, pwede siyang questioning sa Korte Suprema. ay yung final judgment, kunwari, Tapos na lahat. acquittal or conviction, di ba? O let's say, for example, conviction, tapos iangat ng defense. In theory, pwede kasi ang Supreme Court has jurisdiction over matters involving grave abuse of discretion. So kung ang reason sa pag-akyat ay may grave abuse of discretion, posible. However, kailangan sabihin din na ang korte ayaw nila na, lalo na yung ganyan, final judgment, kahit may grave abuse of discretion, dahil nakalagay sa saligang batas that it is the Senate who is the sole judge dun sa sa matters sa impeachment. So pag final disposition of the case, baka i-interpret ng Korte Suprema yan na jurisdiction ng Senado ang acquittal or conviction. Sa grave abuse kami. At even if there is attended grave abuse dun sa pag-convict or sa pag-acquit, maaaring hindi na pakialaman ng Korte Suprema kasi masyado nang nag-i-encroach sila doon sa discretion that is granted by the Constitution sa legislature. Ngayon, kung yung tanong ay hindi fully madidispose yung kaso, like it is hindi siya dadaan sa trial, hindi ito yung nag-weigh ng evidence yung mga senators, katulad ng ginawa ng hukuman last year na na-determine nila na yung House may mga mali yung ginawa at may grave abuse of discretion kasi hindi nila nabigyan ng due process si VP Inday, they can still do that doon sa ihahain na petition sa Korte Suprema. They can still do that now. Doon sa Opo. So balikan ko lang yung kwentuhan natin na tungkol sa unang part na posibleng mas una pang matalakay. So halimbawa kung hindi makakuha ng paborableng desisyon ang depensa, yun pwede yung iakyat na sa Korte Suprema din, yung ganun. Yung parang what amounts to a motion to dismiss. Opo. Pwedeng umakyat yun, yes. Opo. And yung pending sa Korte Suprema, nananatiling buhay pa rin ba yun? Or kahit na umusad itong impeachment, halimbawa, nakailang trial na tapos lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, burado lahat ng nangyari sa Senado? Pwede pa. Pwede pa kasi may existing petition nga, pero wala kasing TRO, kaya tumutuloy-tuloy yung kaso. So, hindi naman sinabi ng Korte Suprema na wala kaming jurisdiction or dismissed na yung kaso.
So, ang pwedeng gawin din ng depensa, imbis na mag-file ng panibago, ay hingin nila sa Korte Suprema na i-resolve kasi bumungad na yung issue in the Senate Impeachment Trial Court. In fact, pwede silang humingi dahil nagbago ang circumstances na repasuhin ng Korte Suprema yung kanilang what amounts to a denial of the TRO, granting TRO na mapatigil muna yung proceedings sa Senate Impeachment Court at mag-decide ang Korte Suprema dun sa issue na inihain nila. Opo. Attorney, huli na lamang po. Kasi halimbawa, convict si Vice President Sara Duterte. Igaya natin sa panahon ni Chief Justice Corona po, no? Na after niya ma-impeach, doon siya sinampahan ng kaso. So, possible din na masasampahan ng kaso si Vice President. Halimbawa doon, absuelto siya. Pwede pa ba siyang tumakbo sa anumang posisyon? Ang sabi, pag na-impeach ka, hindi ka na pwedeng tumakbo. Pero nung kinasuhan siya, regarding doon sa mga kinaharap niya of impeachment, tapos napatunayan na sa korte na mali, attorney. Magkaiba po kasi yan eh. So, kung sakaling kasuhan siya, let's say kasuhan siya ng Sandigan Bayan, that is a criminal case. So, it has nothing to do with the impeachment. Yung impeachment kasi, sui generis yan. Para siyang administrative case kasi ang dinidecide lang naman dito ay kung matatanggal o hindi yung nasasakdal dun sa kanyang opisina. So, pero merong addition na perpetual disqualification or other penalties below that. So, hindi ma-overturn ng acquittal in a criminal case yung perpetual disqualification in the impeachment. So, Wala pong so ano lang ang connection. pakonsuelo niya? Halimbawa, mababasura din sa korte, sasabihin na lang na mali yung judgment ninyo sa mga senador. Well, iba kasi ang quantum of evidence na nire-require sa Sandigan Bayan, mas mabigat yan. Kailangan guilt beyond reasonable doubt, no? Proof of guilt beyond reasonable doubt. Samantalang in the impeachment, ito ay political. So pwedeng ang wala silang pakialam, basta ako mag-acquit. Okay, wala akong pakialam, basta ako convict. They don't even need to justify their answers. Yung of course, yung iba sa atin, sinasabi natin na dapat may basihan at ang basihan ay ebidensya. Alam naman po natin na nangyayari din po na the evidence points to acquittal pero nagvo-vote pa rin ng conviction in an impeachment case. Pwede kasing politika lang yung Opo. dahilan. Ma'am, may fearless forecast po ba kayo? Pahirapan ba na makakuha ng 16 at isama na natin yung factor ng 2028 elections din, attorney? Yung pagbitiw na salita ni Senate President Win Gatchalian na baka abuti ng 7 months yung impeachment trial, wala tayong nakikita basis kasi ang hiningi nga naman ng prosecution is 60 days at 30 days dun sa defense, so that amounts to 90 days. 3 months lang po yun. And beyond the presentation of evidence, maiikli na yung ibang portions. Ngayon, assuming na hindi aakit sa Korte Suprema at walang mga TRO na ma-i-issue, wala tayong nakikitang dahilan na umabot ito ng 7 buwan. Unless magsiset sila ng hearing dates na magkakalayo. So para sa akin, yung intention na patagalin yung impeachment proceedings is an admission of two things. Number one is that pahirapan talaga and they need more time na makakonvince ng 16 to convict. Or they need more time to para magkaroon ng mas matinding siraan. Kasi if this is going to be simply a comms operation, aaminin na lang ng isang partido na hindi talaga aabot sa sa 2/3 vote, then gagamitin na lang nila ito for political purposes. And the only political purpose na nakikita natin ngayon ay para maapektuhan ang trust and approval ratings ni VP Inday para magkaroon ng konting duda kung mananalo siya sa 2020. Opo, ma'am, siguro mensahe paalala nyo sa ating mga kababayan, payo sa ating mga kababayan dahil for sure compare sa mga nakalipas na impeachment ito heavily maliban sa ite-televise sa free to air
sa social media. Parang ito yata yung wala sa mga nakalipas na mas magiging malawak na ang coverage po nito maabot. Ano po ang maipapayo na lang sa ating mga kababayan na makikinig at manonood sa nakatakdang impeachment trial ng pangalawang Pangulo? Maraming goings on dito. Dun sa makikita natin na may trial, pero makikita din natin na maraming mga pangyayari behind what we see on television. For example, alam natin na ito yata yung unang impeachment na mas maraming nag-cheer for acquittal kesa sa conviction. Dati kasi pag umaabot ng impeachment sa isang impeachable officer, pinapresume ng mga tao na mayroon talagang mali na ginawa or merong dapat parusa para dun sa impeachable official. Pero post Justice Rene Corona impeachment, na nakita natin na iba pala ang presentasyon, iba pala ang nangyayari, na nakikita natin harap-harapan at mga pangyayari behind the scenes. So, ang gusto ko lang maalala ng mga tao is that there's more going on here than we are privy to be seeing on as televised, kumbaga. So pag pinanood natin ito, hindi lang yan ang pinapanood natin. May mga pangyayari na hindi nila pinapakita sa atin, but somehow makikita din natin na may nangyayaring ganon. So yung mga things like asking for so much time, yung nire-ready tayo na baka abutin ng 7 buwan until 2027, yung mga mischaracterization ng evidence o kailangan pang interpreting yung ebidensya na ipinapadala, dapat nabibigyan tayo ng clue na mayroon, kino-convince tayo to think in a certain way. Pero the best way for us to determine kung anong nangyayari dito is to look at the evidence at i-determine natin based on our own judgment at hindi base dun sa interpretation ng mga partido who are interested in you not believing or believing. So, Apo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa ating mga kababayan ngayong gabi. Maraming salamat at nakita na naman ako dito. Isang malaking karangalan. Maraming Thank you. salamat.